Mga kaibigan, hayaan ninyong simulan ko sa impormasyong maaring magligtas na inyong buhay. Sa mismong sandaling ito, 4 sa bawat 10 na matatanda ay nagkakaroon ng resistensya sa insulin nang hindi nila alam. Ang inyong katawan ay nagpapadala na ng mga babala. Ngunit karamihan sa mga tao ay basta-basta na lang hindi pinapansin ang mga paalalang ito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 12 palatandaan na ipinapakita ng inyong katawan kapag nahihirapan itong kontrolin ang asukal sa dugo. At 3 natural na sangkap na napatunayan ng agham na epektibo para baliktarin ang sitwasyong ito. Hindi basta na lang sumusulpot ang diabetes, mga kaibigan. Unti-unti itong nade-develop ng tahimik sa loob ng maraming taon at sinusubukan ng katawan ninyong bigyan kayo ng babala bago pa tuluyang lumala ang sakit. Ang mga sinyalis na ipapakita ko ay parang alarm system ng inyong katawan. Bigyang pansin ninyo ito dahil ang pagkilala sa mga sintomas na ito ay maaring maging kaibahan sa pagitan ng pag-iwas sa diabetes o ang mamuhay kasama ito habang buhay. Ang unang sinyales ay ang pagkakaroon ng maitim na batik sa balat, lalo na sa leeg, kilikili at singit. Parang pilus ang pakiramdam ng mga batik na ito at hindi natatanggal kahit maligo o kuskusin. Maraming tao ang akala dumilang ito. Pero sa totoo lang, isa itong kondisyon na tinatawag na acanthosis nigricans. Nangyayari ito kapag sobrang insulin sa dugo, kaya napapabilis ang pagdami ng mga selula ng balat. Literal na sinasabi ng katawan mo na hindi na nito kayang iproseso ang lahat ng asukal na natatanggap nito. Ang pangalawa, ang sinyales ay maaaring nararamdaman ninyo na ngayon mismo. Iyon ang pakiramdam na parang malabo ang isip kapag nakakalimutan ninyo kung saan ninyo nilagay ang susi, hindi makapag-concentrate ng maayos, o parang nag-iisip tayo sa likod ng malabong salamin. Ang sobrang asukal sa dugo ay nakakasama sa sirkulasyon sa maliliit na ugat ng dugo sa utak na naapektuhan ng kakayahan ninyong mag-isip ng malinaw. Ikatlong palatandaan. Palagi kayong naghahanap ng matamis na makakain, lalo na sa pagitan ng mga pagkain. Hindi ito kakulangan sa pagpipigil sa sarili, mga kaibigan. Kapag hindi kaya ma-absorb ng mga cells ang glucose na maayos dahil sa insulin resistance, nagugutom pa rin kayo kahit pagkatapos kumain. Parang andiyan ang gasolina, pero hindi makapasok sa mga cells para makagawa ng enerhiya. Pangatlo, karaniwan ang ika-4 na senyales, pero madalas hindi ito iniugnay ng tao sa diabetes. Yun yung matinding antok pagkatapos kumain, lalo na pagkatapos ng tanghalian. Kumakain kayo at pakiramdam nyo parang may bumigat sa balikat nyo. Sa mga malulusob na tao, ang pagkain ay dapat nagbibigay ng enerhiya, hindi dapat magalis nito. Kapag nangyayari ito ng madalas, sinyales ito na nahihirapan ng katawan mo na iproseso ang mga carbohydrates. Ikalimang senyales. Madalas na paglitaw ng mga pigsa at impeksyon sa balat. Ang mataas na asukal sa dugo ay nagpapahina sa immune system at lumilika ng kapaligirang pabor sa mga bakterya at fungi. Kung napansin nyo na mas madalas kayong nagkakaproblema sa balat, maaring ito ay babalang sinyales. Ika-6 na sinyales. Pag-ipon ng taba sa tiyan, kahit hindi naman kayo nagbago ng pagkain. Kapag sobrang asukal sa dugo nyo sa mahabang panahon, kino-convert ito ng katawan sa taba at iniipon lalo na sa bandang tiyan. Bukod pa dyan, ang atay ay nag-iipon din ng taba na nagdadagdag sa tinatawag na bilbil. Ang ikapitong sinyales ay ang maliliit na umbok sa balat na tinatawag na mga skin tag o mas kilala bilang kulugo sa leeg. Karaniwan, itong lumalabas sa leeg, sa kilikili, at sa iba pang mga tupi ng katawan. Nangyayari ito dahil ang sobrang insulin ay isang hormone na nagpapasigla ng paglaki, kaya nabubuo ang mga maliliit na umbok na ito. Ikawalong sinyales. Pangangati ng balat, lalo na sa mga binti at paa. Ang sobrang asukal sa dugo ay nagpapatuyo ng balat at nakakasama sa sirkulasyon, kaya nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na pangangati. Maraming taong gumagamit ng krema. Maraming pampahid, pero ang problema ay nasa loob, hindi sa labas. Ika-9 na senyales.
paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi. Ang mga bato ay gumagana bilang mga filter at kapag sobrang asukal sa dugo, kailangan nilang magtrabaho ng sobra para subukang alisin ang asukal na ito sa pamamagitan ng ihi. Dahil dito, mas marami kayong naihi at nakakaramdam ng matinding uhaw, lalo na bago matulog. 10. Ika-10 snilis. Palaging nagugutom kahit sandali pa lang matapos kumain. Kung hindi kayo makatis ng 3 o 4 na oras nang hindi kumakain at nakakaramdam agad ng matinding gutom, ibig sabihin nito ay hindi nagagamit ng katawan ninyo ng maayos ang enerhiya mula sa pagkain. Ang mga taong maayos ang metabolismo ay kayang hindi kumain ng 6 hanggang 10 oras sa pagitan ng mga pagkain. Ika-11 palatandaan. Malabong paningin o hirap mampukus sa mga bagay. Kapag sobrang asukal sa dugo, sumisipsip lang tubig ang lente ng mata at namamaga. Nagbabagong hugis at nagdudulot ng malabong paningin. Marami agad nagpupunta sa optalmologista. Akala nila kailangan ng salamin, pero kadalasan ang problema ay asukal. Ika-12 at huling palatandaan. Hindi mapigilang pagnanasa. Sa matatamis na pagkain pagkatapos kumain, kakatapos ninyong magtanghalian o maghapunan at bigla ninyong hinahanap ang tanghimagas. Nangyayari ito dahil hindi nakakakuha ng sapat na enerhiya ang mga selula. Kaya humihingi ang katawan ng asukal bilang mabilis na mapagkukunan ng enerhiya. Kung nakita ninyo ang sarili ninyo sa 3 o higit pang palatandaang ito, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. May mga compound sa kalikasan na maaring makatulong na baligtarin ang sitwasyong ito. Pero mahalagang maintindihan na hindi lahat ay may parehong lakas ng ebidensyang siyentipiko. Ang una at pinakamakapangyarihan ay berberina. Ang dilaw at mapait na compound na ito ay kinukuha mula sa iba't ibang halaman, lalo na sa Coptis chinensis, na ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina ng China. Ang dahilan kung bakit espesyal ang berberina ay maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpakita na kasing epektibo ito ng metformin na siyang pinakakaraniwang inireresetang gamot para sa type 2 diabetes sa buong mundo. Pinag-uusapan natin dito ang malalaking pagbaba sa hemoglobin A1C na siyang pagsusuri na sumusukat sa average na asukal sa dugo sa nakaraang 3 buwan. Ang berberina ay gumagana sa iba't ibang paraan ng sabay-sabay. Pinapabuti nito ang pagiging sensitibo ng katawan sa insulin, tinutulungan ng atay na mas maayos na iproseso ang glucose at binabawasan pa ang paggawa ng asukal ng mismo atay sa gabi. Ang dosis na napatunayang epektibo sa mga pag-aaral ay 500 miligramo, 3 beses sa isang araw, palaging kasabay ng pagkain. Napakahalaga na inumin ito kasabay ng pagkain dahil maaring magdulot ng pananakit ng tiyan ang berberina. Kapag ininom ito ng walang laman ng tiyan, maaring sumakit ang tiyan. Ang pangalawang compound ay magnesium. Narito ang isang katotohanang maaring ikagulat inyo. Mga 30% ng mga tao may diabetes ay may kakulangan sa magnesium. Ang mineral na ito ay kasali sa mahigit 300 chemical na reaksyon sa ating katawan. Kabila na ang ilan na may kinalaman sa pagproseso ng glucose. Parang sinusubukan mong paandarin ang makina ng walang tamang langis. Lahat ay nagsisimulang magkaaberya. Hindi lahat ng magnesium ay magkapareho. Maraming supplements sa merkado ang gumagamit ng magnesium oxide na napakahirap maabsorb ng bituka. Ang mga anyo na talagang epektibo ay magnesium citrate, magnesium chloride, o magnesium glycinate. Ang epektibong dose ay nasa pagitan ng 300 at 60 hanggang 500 mg bawat araw. Pero mahalagang maghintay dahil ang magnesium ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na buwan bago magpakita ng makabuluha resulta. Ang ikatlong compound ay chromium picolinate at magiging lubos akong tapat sa inyo tungkol dito. Mahina ang mga ebidensyang siyentipiko at hindi magkakatugma ang mga resulta ng mga pag-aaral. May ilang nagpapakita ng benepisyo, ang iba naman ay walang nakikitang pagkakaiba. Kung gayon, bakit ko ito binanggit? Dahil ito ay napakaligtas, mura, at maraming eksperto ang patuloy na nagre-rekomenda nito base sa kanilang karanasan sa mga pasyente. Ang kromo ay isang mineral na satyora
ay tumutulong sa insulin na gumana ng mas maayos. Pero hindi ito napatunayan ng mga pag-aaral ng malinaw. Kung magpapasya kayong subukan ito, ang karaniwang dosis ay nasa pagitan ng 200 hanggang 400 microgram bawat araw. Huwag umasa ng milagro. Pero para sa iba, maaari itong maging dagdag na suporta. Ngayon, para sa mga hindi maaaring o ayaw uminom ng supplements, may ilang natural na alternatibo na may kaunting ebidensyang siyentipiko, kahit na mas kaunti. Ang kanela ay malamang. A mais conhecida. Ang isang kutsarita ng tunay na kanela bawat araw ay maaaring makatulong na bahagyang pababain ng asukal sa dugo habang nag-aayuno. Pero ang epekto ay banayad lamang. Huwag asahan na kanela lang ang solusyon sa problema. Para makakuha ng magnesium ng natural, maaari kayong kumain ng Brazil nuts, madidilim na berdeng dahon tulad ng spinach at kale, at purong kakao na walang asukal. Ang isang kutsara ng cacao powder ay may magandang dami ng magnesium. Ang luyang dilaw na hinaluan ng kaunting itim na paminta ay maaari ring makatulong. Pinapapataas ng itim na paminta ang pagsipsip ng kurkumin na siyang aktibong sangkap ng luyang dilaw. Ang kombinasyong ito ay may mga anti-inflamasyon na katangian na maaaring magpabuti ng sensitibidad sa insulina. Mga kaibigan, gusto kong linawin ang isang bagay. Ang mga suplemento ay hindi himalang gamot. Mga pantulong lang sila. Ang pangunahing paraan para makontrol ang insulin resistance ay nananatiling balansing pagkain, regular na pag-ehersisyo, at sapat na tulog. Pero kung ginagawa nyo na ang lahat ng tama at meron pa rin mga sinyales na ito, maaaring ang mga compound na ito ang eksaktong kulang para mabigyan ng tulong ang katawan nyo na kailangan nito. Mahalagang maintindihan na bawat tao ay may kanya-kanyang reaksyon. Ang gumagana para sa isa ay maaaring hindi gumana para sa iba. Kaya mahalagang magkaroon ng pasensya at bigyan ng sapat na panahon para umepekto ang mga compound. Huwag kayong umasa ng resulta sa 1 o 2 linggo. Gusto ko ring bigyan diin na wala sa mga sinabi ko dito ang pumapalit sa tamang paggabay ng doktor. Gamitin ang impormasyong ito para makipag-usap ng matalino sa inyong doktor. Ipakita ninyo ang interes na siyasatin ang inyong kalusugang metaboliko at, kung kinakailangan, mag-request ng mga pagsusuri tulad ng fasting blood sugar, hemoglobin A1C, at magnesium level sa dugo. Maaring maiwasan ang type 2 diabetes sa karamihan ng kaso, ngunit kailangan ng maagap na aksyon. Habang mas maaga ninyong makilala ang mga palatandang ito at kumilos, mas malaki ang tsansa na tuluyang maibalik sa normal ang kalagayan. Huwag kayong maghintay hanggang sa huli na ang lahat. Ang katawan ninyo ay nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng mga palatandaang ito. Makinig kayo ng mabuti at kumilos ng tama. Mas mahalaga ang kalusugan ninyo kaysa sa anumang pagsisikap na kailangan para alagaan ito ng maayos. Ilagay sa komento ang sagot ninyo. Ilan sa 12 palatandaang itong nakita ninyo sa inyong sarili? Kung nasubukan nyo na ang mga suplementong ito, ibahagi ang inyong karanasan sa amin. Maari makatulong ang inyong mga kwento sa iba na dumaranas ng parehong sitwasyon. Kung nakatulong sa inyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mamimiss ang mahalagang impormasyon sa kalusugan at kagalingan na lagi naming ibinabahagi dito. Mag-ingat tayo palagi mga kaibigan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong kalusugan.